Hi guys. Okay, it's been a while since the last time na nag-upload ako ng cooking video dito sa channel ko. And I realized, sabi ko, I want to continue doing it. Sayang naman. So, today, magluluto tayo ng isang dish na perfect sa panahon ngayon. Tag-ulan, okay? So, niluto namin to actually nung kasagsagan ng collaboration ni Emong, ni Dante, tsaka ng Habagat. Ang lala ng ulan nun, like 5 days yata or more than. So, syempre, parang naging tradition na natin na kapag maulan, masarap may sabaw. So, pesang isda is perfect kapag maulan. What is pesang isda? Pesang isda is, some people call it like ginger soup. Pero yung pesa kasi is a Hokkien word, means plain boil. Okay, so yung pesang isda, ilalaga mo lang siya with the vegetable nang walang kahit anong timpla. Okay, so that's why kailangan mo rin gumawa ng tahure, which is yung kanyang magiging sauce. Okay, so on this vlog, I'm gonna teach you kung paano gumawa ng pesang isda. Very simple, para ka lang naglaga ng baboy or nilagang manok. Ang addition lang dito is yung gagawin mong sauce, which is called tahure sauce. Okay, so watch this video and learn how to make a pesang isda. Okay? Alright, let's start cooking. Sisimulan natin yung pagluluto natin sa pagpapakulo ng tubig kasama yung ating mga aromatics, leeks, ginger, and peppercorn. Pagkakulo ng tubig at na-extract na yung flavor ng aromatics natin, then isunod natin yung patatas. Kasi ito yung medyo matagal maluto compared sa isda natin at dun sa pechay at cabbage. So yung tatlong gulay lang gagamitin natin, patatas, pechay at cabbage. So lagay natin yung patatas natin, palambutin natin. Actually hindi naman kailangan totally malambot kasi madudurog siya. So boil it for like 3 to 4 minutes. Then after that, saka natin ilalagay yung ating isda. Huli natin ilalagay yung ating pechay at cabbage kasi mabilis na yung maluto eh. Okay? So, napansin niyo yung ating talakitok dito, hati sa gitna. Kasi nung binili ko to, I think this is 8 or 10 pieces na fish. And sabi ko sa kuya ko, ipak mo ng kalahati. Ipak mo ng hati. Hatiin mo yung isda. So, na-misunderstood niya. Hinati niya yung isda, literal. So, ang dami namin isda ngayon. Anyways, so yun, nailagay natin yung isda natin, napakuluan natin for, I think, 3 minutes lang. Hindi kailangan sobrang tagal or else madudurog yung isda mo. After boiling the fish, ilagay na natin yung ating greens, which are pechay and cabbage. Kung mapapansin nyo yung pechay natin, hindi na natin hiniwa sa mas maliit na piraso, you know, or cut in half. Tapos yung cabbage, quarter cut, tapos hiniwa-hiwalay lang, then good to go na. Kasi having a bigger piece of fish, or I mean vegetable, mas madaling kumain nito kasi parang yung style niya parang Korean. Lagay mo yung gulay, lagay mo yung kanin, lagay mo yung isda, lagay mo yung sauce. One big perfect bite. Okay? So here, nalagay na natin yung ating gulay. Pakuluan lang natin ito ng mga 1 to 2 minutes siguro para hindi lang siya maduro kasi magluluto pa tayo ng sauce natin. So mababawad pa siya dun sa init ng ating soup. So that's good to go. See? So this one is perfect. So after that, maggagawa na tayo ng tahure sauce. Okay, tahure sauce is very important on this dish kasi ito yung magbibigay ng lasa, ng saltiness sa ating dish. We will start by sauteing our onion. Lots of onion. I think I used 3 heads of onion here. Tapos a little lang of garlic and around 7 pieces ng tomatoes.
Kasi kailangan din ng marami ng tomatoes tsaka onions. So, sa paggigis nito, kailangan durog na durog yung sibuyas natin tsaka kamatis. Like, sauce texture. Kasi yun yung magbibigay ng sauce effect dun sa ating putahe, kasi hindi naman hindi tayo maglagay ng tubig dito hintayin natin na magtubig yung ating mga ingredients. Like this one kulang pa sa akin to. Gusto ko mas durog, mas combined yung flavor ng ating sibuyas at saka ng ating kamatis. So dudurugin mo lang siya hanggang sa maging sauce na yung kanyang texture. Then, after this, ilagay na natin yung ating tahore. Okay, so hindi nakakaalam ko ano yung tahore. Tahore is like fermented tofu, pero hindi siya katulad ng miso, no? I'm not sure exactly kung ano nilalagay sa miso, pero ang tahore kasi marinated siya sa soy sauce. And some nga, parang alam ko na nilalagay pa ng black beans together with the soy sauce. Okay? So, ito ang ginawa ko ay ako lang gumawa ng tahore na to kasi walang available sa palengke namin dito sa Batangas, sa Lemery. So, binabad ko lang to overnight with lots of soy sauce para magdikit yung lasa ng soy sauce natin dun sa ating tokwa. Then, I put some pepper. Actually, hindi na ako naglagay ng any additional pantimpla dito kasi tamang-tama lang yung dami ng toyo na pinangbabad ko doon sa tokwa, kaya medyo maalat na siya. Hindi naman super alat, pero yung alat na tama lang yung flavor. Kasi, you have to remember, walang lasa yung soup ninyo, kundi, hindi walang lasa, walang alat. May flavor siya, yung fish, yung flavor nung pecha, yung flavor nung kamatis, nung patatas, pero wala siyang saltiness na malalasahan. Manggagaling yung alat, yung flavor from our tahore sauce. So just that, gigisa mo lang siya ng matagal hanggang sa sama-sama yung flavor nung apat na ingredients natin. You know, you can put your any kind of pampalasa na gusto mo. Oyster sauce, betsin, asin, patis, whatever, kung ano yung magpapasaya sa'yo, sabi nga, kung ano yung feeling mo, yun yung masarap na flavor para sa'yo. But you have to remember na kailangan yung lasa ng tahore mo ay mas magpa-enhance dun sa flavor ng soup mo. Okay? So, this is it. Ganito lang siya. There's a little bit oil in it. Naghalong-halong mabuti yung ating onion, tofu, and tomatoes. Okay, next is ituturo ko sa inyo kung paano ba kumain nito. Weird, no? Paano itong kumain? Well, para full package sa yung ating video, di ba? So, yung pesang isda, yung pagkain niya ay para kang kumakain ng kare-kare. Alright? Yung tahore, yun ang yun ang bagoong alamang mo. Yun yung pampalasa mo. Pampa-enhance ng flavor. So, simple like this. Get your rice. Definitely, rice is very important. Rice is life. Then, lagay ka ng konting sabaw. Or kung gusto mo mas marami, bahala ka. Kung saan ka masaya. Lagay ka ng gulay mo, lagay ka ng fish mo. So, technically, para ka lang kumakain with alamang na yun na nga, para mag-enhance na yung flavor. So, as you can see sa video, rice, soup, and the tahore sauce, perfect. Ang mas perfect yung meron kang gulay, meron kang fish, meron kang kanin, meron kang tahore. Heaven. See? Ito yung sasabi ko lagay mo lang sa loob ng gulay yung kanin mo, yung isda mo, then perfect bite na para sa'yo. Okay? Okay, one last subo.
fish, your greens, your nakore, your rice. Happiness. Okay, so I hope you guys will try this dish. Okay, thank you for watching. Bye for now.